ngayon ay araw ng pasasalamat. Amen. At alam ko na isa sa mga rason kung ba't tayo dito dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Sige po, pwede pong sumigaw at pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah.
Sino dito yung napagod? Hallelujah. Sige po, patuloy tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Tayo naman ay magpapahinga sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Namnamin natin ang presensya ng Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa dakila, Panginoon, na pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, lagi ka naming mapupurihan, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, Lord, na ginawa mo sa aming buhay. Lubos, Lord, ang aming pasasalamat sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you.
po natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Alam namin ang bawat isa dito sa amin, Panginoon, may kanya-kanyang kabigatan, Panginoon. Hindi namin, Lord, alam ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Lord, pero alam namin, the moment, Lord, na tinanggap ka namin bilang Diyos at nakapagligtas, Panginoon, alam namin na meron na kaming kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy kami magpupuri, ano man ang sitwasyon, Lord, na aming buhay. Hallelujah, Lord. Mga church, sabay-sabay tayong umawit. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Minsan pa natin ulitin, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo. Amin naman, wala nang mapantay sa'yo. Nag-iisa ka lang, aming Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sabihin niyo. Wala nang hahanapin, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo. Amin naman, church is sing. Wala nang higit sa ating Lagi ka papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Minsan pa natin ulitin, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Panginoon, wala
po, malakas na palakpak para sa Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Praise you, God. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Diyos po naming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, O Lord, sa umaga na kami iyong ginising. Maging, O Lord, sa pagdala mo sa amin sa lugar na to, Lord, kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, sa iyong protection, Lord, ang aming mga panyapak is nakarating sa lugar na to. Maging sa aking mga kapatid, O Lord, na patuloy na iningatan mo, maging aming pamilya, sa aming tirahan. Salamat sa iyo, Lord. Nawa, ikaw lamang, Lord, ang mapapurihan sa umagang ito. At tanging salita mo lamang, Lord, ang mapatawi sa aking labi at aking mga kapatid, O Lord, is patulungan ng salitang ito para maglingkod sa iyo, Lord. Salamat sa lahat-lahat na pangabuti mo, O Lord. Dalangin ko na ang iyong mga banal na angeles, Lord, ang magbantay sa lugar na ito. Nang sa gayon na naman tangka ng kaaway, huwag makapamayani sa lugar na ito. At yung banal na Espiritu mo, ang tanging inihiling namin, Lord, na sumaamin. Nang sa gayon na naman kakalaliman ng aming mga pag-aaralan, ito'y maunawaan namin sa tulong mo, Lord. Salamat sa lahat-lahat, napakabuti mo. Sa iyo ang papuri, pagdakila, pagsamba, pagluwalhati. Ito pong sa aming sabot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Magandang umaga po sa lahat at sa aming mga kapatid na nasa Infanta, bagamat matagal kaming hindi nakakabisita ron, pero alam ng Lord yung anong nasa puso namin. Maging sa Tanay, magandang umaga din. At maging saan man dako ng mundo na nakikinig sa atin, nanonood sa atin, magandang umaga po sa inyo. At ang higit sa lahat sa Diyos. Amen, magandang umaga. Hallelujah. Sa ating mga buhay, minsan ba naitanong na natin na ano ba yung nais ng Lord sa ating mga buhay? Ano ba yung will ng Lord sa bawat isa sa atin? Anong sabi ng Genesis chapter 1 verse 28? Be fruitful and multiply. And fill the earth and subdue it. And have dominion on all birds, fish, and all creature. Amen. Pinag-aaralan po namin yan kada gabi about that dominion. In short, anong gusto ng Lord sa atin? To multiply. Makaproduce tayo ng isa pa or mas marami pa na katulad natin na maglilingkod sa Diyos. Kaya nga pinag-aaralan natin how to unlock God's promise to Abraham. Ano yung promise ng Lord kay Abraham? Nagagawin siyang father of all nations. Sabi doon, nasindami ng buhangin sa karagatan. Amen? At bago po tayo tumuloy, doon sa mga hindi po naka-attend, siguro na-miss nyo yung apat na pinag-aaralan namin, Una, sowing the word. Pangalawa, discipleship of people. Pangatlo, development of leadership. At yung pang-apat, sa pamamagitan ng Pastor June last week, the anointing. Multiplication of anointing. Amen? At ito po, ang ating tatalakayan. Doon po sa books na pinagkukunan natin, ito po yung chapter 13. Church multiplication. Siguro, ang lagi nating naiisip, yung pag narinig natin salitang church is about the building. Hindi po yun ang biblical understanding about church. Ito po ang church. Sabi diyan, the word church is a translation of the Greek word ecclesia. Kaya nga, sa Tagalog niya, Iglesia. Which is defined as an assembly or called out once. Tayo po yun.
tayo po yung tinatawag na church. Para mas malinaw po, no, gamitin natin si Paul. Sabi diyan, greet the church that is in their house. No, pinahatid po ito ni Paul, itong sulat na to sa mga taga-Romano, no? Na sabi niya doon sa Tagalog, no, ibati mo rin ako doon sa mga iglesyang, sabi doon, no, iglesyang nagtitipon-tipon sa kani-kanilang tahanan. Amen? At ito po na po tayo ngayon, key number 5. Alam naman po natin, no, at ang bawat isa sa atin, alam na alam yung susi. Kung anong trabaho ng susi. Ito'y mag-unlock ng mga nakasara. Amen? Sabi diyan, no, God will multiply churches if believers plant new churches. Ulitin ko, no? God will multiply churches if believers plant new churches. Ito po ang ating text verse. Then the churches throughout the Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. No, babasahin ko sa Tagalog. Sabi dito, no, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging payapa at patuloy na nagpupuri sa Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Sila'y tumatag at dumami ang mananampalataya. Amen? Kung hindi sa tulong, ng banal na Espiritu, kung hindi sa tulong ng Diyos, hindi po tayo makakapag-multiply. Sure po yan. Sabi ni Peter Wagner, no? The most effective evangelistic methodology under heaven is to plant new churches. Ito po yung pinakamagandang method na pwedeng magamit para mag-plant ng mga bagong churches. Church planting was certainly the strategy of early church. Yan po ang ginagamit noong una pa. Wala pong bago. Even Paul, no, the founder of many churches. Saan? Philippians. Sa Pilipos po, sa Ephesus, sa Galilee, no, maging sa Colossus, at marami pa. Ilan-ilan lang po yan binanggit na yan, no? Sa Bible po, to be exact, no, binanggit po yan 14 times. 14 po ang na-found ni Paul. Pero alam po natin, no, kung isusulat, sabi sa Biblia, no, kung isusulat daw po lahat-lahat, hindi daw po magkakasya sa mundo. Amen. Kaya nga, sa book ni Berin Gifilian, no? Sa book ni Berin Gifilian, nakapalaw po yung method na yon. Ano yung method? How to unlock Abraham's promise. Which is ano? Multiplying. Hindi po magmumultiply ang isang tao kung hindi ma-unlock yung pinaka-method na yon. Amen? Ano yon? Babalik na naman tayo doon sa 4. Sowing of the word, amen, discipling of people, development of leaders, and anointing multiplication. Paulit-ulit po yan, no? Bakit po? Mamaya tatalakayin natin. Bakit paulit-ulit? Amen? Sa process na ito, no? Listen, sa process na ito, nagagawang magdala ni Kristo ang mga leaders in harvest field. Nang sa gayon, amen, ipanganak ang mga bagong churches, mga bagong ministry, may tatag o mabuo. At ang process na ito ay dapat paulit-ulit.
Hindi pwedeng dadalawa lang. Hindi pwedeng tatatlo. No, sabi dito, kumpleto. Kaya nga napaka-importante sa local churches, no, to encourage one another. For your information po, no, siguro hindi nagkulang ang Pastor June sa pagpapaalala. We have 40 days, no, prayer and fasting na nagaganap dito daily. 6:30 po. To equip, no, it is important na equip tayo. Mag-aral tayo. At hindi lang sa Sunday na ito, no, lagi-lagi tayo mag-aral. At babalik ulit tayo lagi doon sa Joshua 1:8. Saksak natin sa puso at isipan yan, Joshua 1:8. Babalik tayo lagi doon. Ito po, no, real talk, no? Real Christian, read, study, practice the word for the rest of his life. Ito po yung totoong Christian. Ito po yung lifestyle niya, no? Hindi pwedeng pag may problema, out muna ako, pass muna ako, no? Hindi po ganun ang Kristiyano. Tingnan nyo, no? How good the Lord is sa buhay ni Paul. Sabi niya doon, no? Yung mga bagay na gusto niya, hindi niya ito nagagawa. At yung mga bagay na ayaw niya, siya niya itong nagagawa. Pero God is faithful, no? Pinanatili siya. At alam niyo po, no, in history, siya pa yung pinakamaraming naisulat sa Biblia. Almost half ng Bible. Imaginein mo, no? Sabi ni Paul, sa lahat, sabi doon, no? To be exact na sinabi niya, sa lahat, ako ang pinakamasama. Bakit po? Meron pong mga taong pumapatay. Dahil sa galit lamang, sa pakikipag-away, sa hindi pagkakasundo-sundo, no? Sa kalsada. Amen. Pero ang pinapatay ni Paul, no? Mga lingkod ng Diyos. Yung mga taong naghahayag ng kaligtasan, ito yung pinapatay niya. Amen. Kung ang Kristiyano is tinutupad yung Joshua 1:8, sa tingin nyo kaya, meron kayang tao na makakapag-gather ng 1.6 million in one service kung wala siyang tunay na relasyon sa Diyos? Amen. Ito po yung naganap sa Africa, no? Sa pamamagitan ni Reinhard Bonnke. 1.6 million in one service. Almost 8 million sa isang buong linggo. At sa tulong ng taong ito, no, si Berin, habang kasama siya ni Reinhard Bonnke, siya po kasi yung nagpipilm, no? Siya po yung nagko-coverage sa paggagawa ng service nitong si Bonnke. At doon sa dami ng tao na nagagather ni Bonnke, lubusan nag-aalala si Berin. Bakit po? Paano po ma-accommodate yung tao na yun? Paano po magkakaroon ng tunay na shepherd ang bawat tao na naroon? Isipin nyo, 1.6 million. At ito yung panalangin niya, no? Na Lord, ano pa yung dapat kong gawin? Ano ba yung tama kong gawin para mabigyan ng totoong shepherd ang mga taong ito? At sa kanyang patuloy na pananalangin, no? Meron pumasok sa kanyang isip na there is something missing
sa harvest puzzle, no? Bakit hindi nagtatagumpay? Sabi niya, kailangan siguro yung effective disciple. At yung sa kanyang kaisipan na nabuo, no? Na how to be effective disciple. Ito yung nag-udyok sa kanya para umalis sa trabaho niya. Sa trabaho niya kay Bongki. Iwan ng Germany, isama yung kanyang pamilya, no? Para umattend sa seminar. Ito ay ang Fuller Theological Seminary na matatagpuan sa California. At doon sa kanyang pagsaseminar na yun for 2 years, nabigyan siya ng pagkakataon, no? Nabigyan siya ng pagkakataon na i-represent yung Fuller Theological Seminary na magpunta ng Pilipinas para i-document, no? Itong Dawn 2000 movement. Ano itong Dawn 2000 movement? Discipling a whole nation. At ito po ay binuo ni Jim Montgomery. Alam niyo po, no? 1976 until 2000, 50,000 churches ang nabuo nila. At doon sa 50,000 na yon, no? After ma-document ni Berin, siya'y bumalik sa Fuller. At tinayo niya ang ministry. At isa sa kanyang ministry, no, ang nagpunta sa Dawn Congress para magsiyasat, mag-list ng anumang dapat doon i-list, no, i-docu, ang dapat i-docu. At habang naroon, yung kasama ni Berin sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, no, nag-email siya. Dahil talagang nababagabag ang kanyang damdamin, no, dun sa kanyang nabalitaan. At ibinalita niya kay Berin, no, na napakarami dun sa 50,000 is 28,000 doon is hindi naka-attend ng Bible school ang nagpapatakbo. Isipin niyo po, no? 28,000 dun sa 50,000 na church na yon ang nagpapatakbo, hindi nag-aral ng Biblia. Nakakalungkot. Sa tingin po natin, tatagal ang church na yon? Hindi po, no? At ito pa mas malungkot dyan. Doon sa 13,000 na itinayo in the 80s, 6,000 po doon is not existing. Imagine niyo, no? Tayo iisa lang. Pero yung 6,000, doon sa 50,000, is not existing anymore. Napakaraming tupa doon. Imagine niyo, no? Sa isang church na lang, mag-average sila ng 200 katao. Pero 6,000 ito na not existing. Bakit? Because of not effective disciples. Kaya nung mabalitaan ito ni Berin, no? Dali-dali silang nag-conduct, amen, ng isang process, ng isang step, paano matutugunan yung gantong pagkukulang. Ito po yun. A practical church planting model. Dalawang step lang po yan. Unang step, turn the local church into ministry training center. Tulad ng ginagawa ng Pastor Jun. Amen. Kung ang isang church ay ganito ang pinapatakbo, ang ministry na to is magkakaroon ng destiny. Ano yung destiny na yon? The church has destiny na ito'y ihanda ang mga buto, which is tayo yun. Through
discipleship, and the fivefold ministry. Alam niyo po, no? Nung nasa Saudi po ako, 6 years ago or 7 years ago, meron pong pinasusulatan sa amin, no? Ng mga katanungan. Kung para malaman kung saan ka dun sa fivefold ministry. Kung meron ka bang pag-ibig sa tao, no? Madamot ka ba? Gusto mo bang lagi ka bang masaya sa pakikipagsalamuha sa mga tao? Ina-allowed mo ba yung tahanan mo na ipagamit para sa Lord? Amen. Doon po at sa huli po no, checkan po ng mga pastors yun. Namin. Doon. At lalabas doon, no, yung kung ano ka doon sa fivefold ministry. Kung gustong-gusto mo maghayag ng salita ng Diyos, tatakbo ka doon sa evangelist. Amen? 5 po yan. Una, apostol. Anong ginagawa ng apostol? Sharing the word. At siya po yung nagpa-plant ng churches. Kasi po, ang evangelist po, naghahayag lang po ng salita yan. And then afterward, umaalis na po yan. Para po dito, no, in fellowship, parang gano'n ang senaryo. After ma-preach, dito sa pulpit, no, afterward, umaalis na po. Ang pastor na po ng mga ngalinga doon. Kasama po dyan pastor, teacher, amen, and prophet. Ito po yung naghahatid ng galing sa Diyos, yung propeta. At naghahayag kung ano yung mangyayari in the future. Minsan po ba naitanong nyo na alin ba kayo doon sa 5 na yun? Amen? Yung pong pastor, masakit po sa ulo yun. Pero I'm not discouraging anyone, no? Gaya nga ng napauna natin, no? Ang katagumpayan ay galing sa Diyos. Mahirap, pero lagi magtatagumpay kung kasama ang Lord. Amen? Ano ang purpose ng seed preparation? The purpose of seed preparation is so that, eto malinaw, no? Jesus can send those seed out in the teams to plant new churches. Si Jesus po magsesend. Anong sabi niya sa Matthew 28? Go. After niyang maturuan 3.5 years. Ang sabi ng Lord sa Matthew 28, no? Go. Sinabihan niya yung kanyang disciple, make disciple. Reproduce. Amen? Kaya nga command ng Lord, no? Make disciple. Step number 2, turn the local church into a church planting center. Amen? After ma-train dito sa church, no? Tayo din po ay papadala. Wala pong iba. Tayo din po papadala. Kaya tingnan mo yung mga katabi mo, no? Ikaw yun. Wala nang iba. Huwag na tayong maghanap, no? Huwag na tayong maghanap ng wala. Siguro, tayo, no, enough na yun. Bakit? Jesus is enough. Para mag-gather niya yung 12. At ang sabi ng Panginoon, yung 12, enough na yun. Para makarating sa Pilipinas, ang salita ng Diyos. Ayon kay Dr. Jim Penny, no, ng Anchorage Church sa Alaska, doon sa kanilang pagtuturo, no, nakakolekta sila ng 1,000 na ipinadali nila to plant new churches. At sabi diyan sa Zechariah, no, 4:10, do not despise this small beginning, for the Lord is rejoiced to see work
begin. Huwag tayong mabahala. No? Kahit paano-ano, kahit pajab-jab, kahit paisa, dalawang hakbang, no? Nakakalugod sa Lord yun. Bakit? Ang importante sa Lord, hindi ka tumitigil. Ngayon, meron kang isang verse, dalawang verse na nasa utak mo. Bukas makalawa, hindi mo na mabibilang. Mapupuna mo, no? Yung mga taong nakapaligid sa'yo na nakakasalamuha mo daily, no? Nasesharean mo na pala yung dapat nilang malaman. Yung enough na dapat nilang malaman patungkol sa kay Kristo. Amen? Hindi naman po kasi natin dapat malaman ang buong Biblia cover to cover, no? Yung lamang enough na ma-share natin yung how the Lord is good. Enough na po yun. Bakit? Parang araw po tayo nagtatanim ng isang buto. Anong sabi ng Biblia? Si Paul ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Pero ang Diyos ang nagpapatubo. Let God do His part. No? Ang kailangan lang natin, gawin natin yung part natin. Nang may kahusayan. Wag yung kung paano-paano lang, no? Bigyan natin ng kahusayan. Amen po? Tatakbo na po tayo rito. All keys must be used together. Gaya ng sinabi ko, no? Hindi pwedeng isa. Hindi pwedeng dalawa. All keys must be used. The sowing of the word. Amen? Wala pong tao, amen, na makakaalam patungkol sa Diyos kung walang maghahayag. Tandaan nyo, no? Hindi aksidente na darito tayo. Tayo mismo yung tinawag ng Lord para maghayag. Wala na pong iba. Hindi mo pwedeng i-eliminate, no, ang iyong sarili. Tayo po yun. Pangalawa, discipleship of people. Kailangan kasing madisiplina. Kailangan magkaroon ng root. Hindi pwedeng basta ipadala. Alam mo na itong dalawang to, then papadala ka, no? Kailangan itong pangatlo. Develop the leaders. Tulad ng pag-uugat, no? Kailangan po i-develop. At ang huli, multiplication of the anointing. Kailangan po yung anointing is maipasa. Sabi nga ng Pastor Jun, no? Pagpapaliwanag niya, hindi pwedeng dun sa isang anointing is manatili yung anointing. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Ang isang butil daw ng trigo is hindi magbubunga unless, no, ito'y mahulog sa lupa at mamatay. Amen? Sabi diyan, no, the gift and anointing of God will grow any church. But only leadership with character, will keep the church over long haul. Ano ibig sabihin nito, no? Yung gift daw po at anointing can grow. Church. Pero yun daw pong leadership with character, ito po yung magpapanatili ng church. Kasi kung yung leader na yon is walang character, hindi po magtatagal. Katulad po ng 6,000 na nabanggit natin kanina. Pagdating ng mga ulan, bagyo, pagsubok, doon sa leader na yon,
pwede na po iwan yung church na yun. Bakit? Hindi po tunay na leader yun. Anong sabi ng Biblia? Yung daw pong lobo, no, na nagpapanggap na leader. Nananakbo daw ito, hindi iwan yung kanyang kawan. Bakit? Kasi nagpapanggap lang. At totoo yun, no? Meron pang mga leader na sinisip-sip lang yung katas ng kanilang member. At hindi lingid sa atin yan. Ang leadership with character, amen, without character, isaglit lang na shake, bibitaw na yan. Tingnan niyo po, no? Ang leader po, ito po yung shepherd. At doon po sa salitang shepherd, meron pong isang puno na nagngangalang shepherd tree. Sabi daw po, no, about a decade, ito daw po yung ginagamit ng shepherd na kanyang kanlungan, na kanyang silungan, no? Ito daw pong puno na to is average 2 to 8 meters in height, in full grown, no? At yung daw kanyang shade is napakalawak. At ito ang nakakamangha, no? Doon sa shepherd tree na ito. Merong mga group of drillers, no, na lumilikha ng balon. Aksidente nilang nabutas at natagpuan nila na merong root doon. Alam nyo kung gaano ka haba yung root? 70 meters. More or less 25-story building. Yung root ng shepherd tree na ito. Ganun po ang dapat na maging karakter ng isang leader. Yung root niya, or yung pagkaalam niya, or yung pananampalataya niya sa Lord, no? Ganun-ganun na lamang. Kalalim. Imagine niyo 70 meters. Tapos ang nasa surface lang niya is 2 meters to 8 meters. Amen? At dito po ako magtatapos. Sabi dyan, no? With church planting, it all comes down to God. And church planting is His work. We are partner in this work. But any growth that we witness is because of God. Ito remember, no? Let this be your focus. Ano po? Ano man, no? Ang ginagawa ng church sa pagpapalago, lagi natin iyapak yung ating mga paa. Kung dumating man sa atin yon, no? Na tayo'y maatasan ng Lord. At hindi po malabo yun. Hindi po malabo yun. Kung i-desire natin. At dun sa desire na yun, no? Ahakbangan natin. Bakit po? Ito po yung kasing nais ng Lord. This is the will of the Lord. To multiply. This is the will of the Lord to be fruitful. To have dominion. Maging sa problema natin, no? Tayo magdomina. May problema tayo, duduminahan tayo ng problema natin, huwag ka munang matin. Isolve mo muna yung problema mo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Nawa, no, sa maiksi na ating pag-uusap sa araw na to, no, I hope God impart us, no? May naiwan si Lord sa ating mga puso. Doon sa pinakamatabaan na part ng ating puso, no? Na ito'y ating didiligan, ating paarawan, no? Bibigyan ng enough na sustansya para siya'y mag-grow. At lagi natin tatandaan, no?
doon sa ating pamagat, church multiplication. Magaganap po ang multiplication kung tayo po mismo, with the power of the Lord. Sige po, tayo po yumuko. At tayo manalangin. Hallelujah. Praise you God. Praise you Jesus. Praise you Holy Spirit. Diyos po naming banal. Maraming salamat, O Lord, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong karunungan para maunawaan namin ang mga bagay-bagay. Lalong-lalo na patungkol sa iyong nais sa aming mga buhay. Na kami magamit mo na instrumento para sa mga taong naliligaw is madala namin sila in safe. Dalangin ko din, Lord, na sa pamamagitan namin, ang aming mga mahal sa buhay, Lord, na hindi pa lubos na nakakakilala sa iyo, Lord. Abutin mo sila, Lord. Kung di man kami ang magamit mo para sa kanila, Lord, mag-send ka sa kanila, Lord, ng maghahayag na iyong salita. Dahil alam po minsan namin na ang pumipigil sa amin is yung aming past, yung aming mga old life, na baka hindi nila kami pakinggan dahil dati-dati nga, hindi rin kami sumasamba sa iyo. Kaya dalangin namin, Lord, na abutin mo rin sila, Lord. Sa pamamagitan, Lord, ng mga ginagawa mo sa aming araw-araw, sa pagtuturo mo sa amin araw-araw, makitinala sa aming buhay na ang Diyos na aming sinasamba ay siyang Diyos na tunay at totoo at maasahan sa lahat ng panahon. Salamat, Lord. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa iyong salita, Lord, na aming pinanghahawakan. Sa Acts, na hindi mo kami iwan. Salamat, Lord. Salamat. Napakabuti mo, Lord. To you all the glory, to you all the honor. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Everybody say amen. Muli po tayo mawig sa Panginoon.
Amen. Salamat sa Diyos. Masaya po ba tayo? Na-bless po ba tayo lahat? Amen. Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Wala ang COVID. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, ganon din sa ating Panginoong Diyos. Ang verse po na ma-share ko ngayon sa inyo ay kinuha ko po ito sa 2 Corinthians 9 verse 7. Sabi po, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi po, dapat masaya tayo sa pagbibigay natin ng ating offering at ng ating tithes. Hindi po tayo dapat nagdadalawang isip. Dahil sabi nga po, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. At dapat po, yung mga kaloob natin po sa Diyos ay napapaghandaan natin. Yung simple pong yung mga bagong bills, pwede po nating itabi yun. O kaya po, wag naman po yung kung ano lang po yung nadukot natin sa wallet natin o sa pitaka. Dapat po pinaghahandaan po natin iyon. Para nandoon din po talaga yung puso mo sa pagbibigay. Kasi ang puso natin, yun po yung tinitingnan ng Diyos. Kaya po magbigay tayo ng may galak. Kapag tayo po ay nagbibigay, ipinapakita po natin yun sa Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya at yung pagtitiwala po natin. Maging bukas palad po tayo palagi dahil iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kasiyahan at malasakit. Yes, Lord. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin po, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Narito po ang aming mga tithes and offering. Ibinabalik namin po sa inyo ito, Lord, na may kagalakan sa aming puso. Dahil alam po namin sa iyo nang gagaling ang lahat na meron kami. You're the source of everything, Lord. I-bless mo po ito, Lord, para magamit namin sa aming sambahan, sa paghayo, upang marami pang kaluluwa makabalik loob sa iyo. At doon naman po, Lord, sa mga wala pang kakayahan sa ngayon, Lord, i-bless nyo rin po sila, Lord. Bigyan nyo po sila ng kanilang ikakabuhay. Ikakabuhay po, Lord, upang sa ganun po din makapagbalik loob din po sila sa iyo. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin na may kasamang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po yung muling umawit
Tayo po'y manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, salamat po sa araw na ito at sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay nagkasama-sama upang patuloy, Lord, magpuri, magpasalamat, makinig ng iyong salita, nang sa gayon, Panginoon, patuloy po na kami po ay ma-equip, patuloy kami ma-enlighten, Panginoon, at patuloy kaming mabago from glory to glory, nang sa gayon, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maihanda, Panginoon, bilang mga tunay pong buto na itatanim po ninyo saan man po nais po ninyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa buhay po ni Pastor Erwin na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan upang ipahayag ang iyong mga salita sa aming lahat, Panginoon. Tunay, Lord God, na upang ang simbahan po, na kami po yon, Panginoon, not just the building itself, but we as the church, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, ay gamitin po ninyo upang patuloy kaming magtanim ng mga salita mo, nang sa gayon dumami po ang mga tulad po namin na maglilingkod sa iyo at dumami po ang mga tao na makakasama po namin doon sa langit, Panginoon, na inihanda niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang Pastor Erwin. Give him, Lord, the desires of your heart, of his heart, Panginoon, na magbibigay, Lord, ng lugod sa iyo. At patuloy, Lord, na i-bless mo ang kanyang kalusugan. Patuloy mo pa po siyang i-equip ng iyong karunungan at patuloy mo siyang kasangkapanin, Panginoon, upang marami pa pong mga lugar, Panginoon, ang tunay pong maabot ng iyong salita. At patuloy, Lord, na pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya, Panginoon, na makasama po niya na naglilingkod po sa inyo, Lord, saan man dako mo sila dadalhin, Panginoon. Maraming salamat. At ang patuloy naming panalangin sa buong pamilya ni Pastor Erwin ay patuloy mo silang kalingain ng iyong pagmamahal at patuloy mo pong i-increase pa, Lord, ang kanila pong kabuhayan at nakikita mo po ang kanilang puso kung paano sila, Lord, na maingat na nagpapagamit sa iyong ubasan, whatever they have, Lord, patuloy na po nila itong isinishare para po, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo sila mightily, Lord God, upang magamit mo po sila mightily for the advancement of your kingdom, Panginoon, dito sa lupa. Salamat po, Ama. Gayon din po sa bawat isa, Panginoon, na inuna po ang gawaing ito. Inuna, Panginoon, ang iyong katwiran, Panginoon. Tunay, Lord, na I believe, Lord, na ang mga salitang nahayag po sa umagang ito ay hindi po babalik sa iyo, Panginoon, ng walang kabuluhan. Kundi ito'y patuloy niyo pong patutubuin, ito'y patuloy niyo pong palalaguin, at darating ang tamang panahon, ayon po sa iyong panahon, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mamumunga, Panginoon, na nagbibigay ng dakilang luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang mga nasa online, nakasama namin, Panginoon, anuman po ang kanilang mga kalagayan, anuman po ang kanilang mga kondisyon, anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan, kami po'y nananampalataya, Lord, na sa mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan, kakasangkapanin mo po ito upang sila po ay ma-enlighten, ma-uplift, Panginoon, at patuloy po na magkaroon ng pag-asa sapagat ang buhay na sa iyo po ay nagtitiwala, kailanman po ay hindi nawawalan ng pag-asa. Salamat, Ama, patuloy ka po naming hanapin, patuloy kami magpalalim sa iyo, patuloy kami magbabad sa iyong presensya, sapagat sa iyong presensya, lagi naming matatagpuan ang tunay na kagalakan na hindi kayang malirip o hindi kayang sukatin ng kahit na anong yaman dito po sa balat ng lupa. Maraming salamat po, Ama. At kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin na makadako sa lugar na ito. Gayon din, Lord, patuloy kaming umaasa. Patuloy kaming nagpapasalamat na muli niyo kaming iingatan sa pagdako po namin sa aming mga pansamantalang tahanan dito sa lupa. At patuloy naming aabutan ng aming mga pamilya na nasa maayos na kalagayan sapagkat sila po ay nasa pag-iingat po ninyo, Panginoon. Lalabas kami sa bulwagang ito, Panginoon. Bit, Panginoon, ng tagumpay sa aming buhay. At babalik kami muli, Panginoon, sa pagsambang ito sa darating na linggo na bitbit namin ang patuloy na tagumpay na ipinagkakalob niyo po sa amin, sa mga tao na sa iyo po ay patuloy po na nakikipag-usap, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At ikaw din po ang patuloy na manguna pa sa mga gagawin pa po namin after the service, Panginoon. Patnubayan niyo po ang mga leaders na patuloy po na nagpapagamit upang patuloy na mag-equip ng mga believer, Panginoon, ay dinadako mo po sa lugar na ito nang sa gayon, Lord. Katulad po na nabanggit kanina, may ihanda ang mga butong ito na maging mabuting buto na dadamputin po ninyo, pipiliin po ninyo para itanim
sa nalarapat pong lugar na pagtataniman po ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. And tapos na po ang ating gawain. Maaari na po natin kamayan ang bawat isa. Ingat po tayo sa pag-uwi. God bless us all.